Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At maya-maya si General Kingster ay muling nagsalita at sinabi sa mga kasundaluhan ng Assassin Sect. Kayong lahat, magsabay-sabay tayong umatake sa babae na iyan. Nakakatiyak ako na makobkob na natin siya sa tulong ko. Halika na kayo, sigaw ni General Kingster. At ang mga ito ay biglang nawala sa kanilang kinatatayuan at kumilos na naman ng mabilis ang mga ito. At wala nang ibang naisip si Queen Zilong kung hindi ilabas ang kanyang 50%. Sa paglabas ni Queen Zilong ng kanyang tinataglay na lakas, sumabog ito sa kanyang katawan. At ang mga kasundaluhan na umatake kasabay ni General Kingster ay wala ng oras para kumilos at makaiwas sa gagawin ni Queen Zilong na pag-atake. At si Queen Zilong ay biglang umatake ng malakas sa isang iglap, kalahati sa bilang ng mga kasundaluhan ay nagsibagsakan ng wala ng buhay. 75 na kasundaluhan agad ang nawala sa bilang ng kasundaluhan ng Assassin Sect. At ang mga natitirang 75 na bilang ay sobrang nagulat at natakot. At si General Kingster ay nasugatan din sa pag-atake ni Queen Zilong sa kanila. Si General Kingster ay naputulan ng daliri dahil sa pag-atake ni Queen Zilong. 2 daliri ang nawala sa kamay ni General Kingster nang salagin niya ang pag-atake na ginawa ni Queen Zilong. At si General Kingster ay halos sumabog sa galit ngayon na nararamdaman kay Queen Zilong. Ato ay nagsalita sa malakas na tono. Saan ka ba talaga nagmula? Ang iyong lakas ay mahirap matensya. Bigla-biglang nagbabago ang spiritual na iyong lakas. Huwag mo sabihin na hindi pa iyon ang totoo mong tinataglay na spiritual. Sabi ni General Kingster. Nang marinig ito ni Queen Zilong at ng mga kasundaluhan, si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi, "Tama ka, wala pa sa kalahati ng aking spiritual ang aking nilalabas. Huwag mo na pangarapin pa makita ang aking totoong tinataglay na spiritual. Sa bagay kayong lahat ng nandito ay mamatay na ngayon. Sasabihin ko na ang tunay ko pagkakilanlan. Ako si Queen Zilong, ang Empress ng South Cloud." Sabi ni Queen Zilong sa malakas na tono na may pagyayabang. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng Assassin Sect at ni General Kingster, sila ay gulat na gulat. Ano, ang magiting na Empress ng South Cloud Continent, na si Empress Queen Zilong, ang babaeng nasa harapan namin ngayon. Kaya pala ganito na lang ang kanyang lakas, sabi ni General Kingster, at ang mga kasundaluhan ay isa-isang nagsisitakbuhan papalayo, nang marinig nila ang totoong pagkakilanlan ng babaeng nasa harapan nila. Nang nakikita ni General Kingster ang ibang mga kasundaluhan na tumatakbo papalayo para mailigtas ang kanilang buhay, ito ay nagalit at sumigaw, "Mga diwag, tama lang na maging huli kayo sa mga kasundaluhan ng ating sekta. Kaya hindi na kayo naalis sa hanay at grupo na kinabibilangan nyo dahil mga takot at mahihina kayong lahat." Sigaw ni General Kingster. Oo, ang mga naiwan na mga kasundaluhan ng Assassin Sect upang magbantay sa kanilang nasasakupan ay mga nasa average lamang ang lakas. Ang mga kasama nila Lily at Sect Master Marvin ay ang lahat na piling kasundaluhan nila na nagtataglay ng kahusayan sa pakikipaglaban, at ang lakas ng mga ito ay natatangi din. Dahil alam nila Sect Master Marvin at Lily ng una, ang Westrington ay masyadong delikado para puntahan. Dahil alam naman nila ang pag-uugali ng mga kasundaluhan nito at mga nagiging emperor ng Westrington ay masyadong tuso at mabagsik.
Kaya dinala nila ang kanilang daan-daan kasundaluhan na nagtataglay ng natatanging spiritual at kakayahan sa pakikipaglaban. Kung may pitman sila sa gulo na gagawin ng imperyo ng Westrington at ng emperor nito ay magagawa nilang makalaban kahit papano. Ngunit nang malaman nila na si Daryl pala ang bagong imperyo ng Westrington. At ang kasamaan ng Westrington ay natapos na. Ang nakatayong imperyo ng Westrington ay malakas sa lahat ngunit ang kasamaan nito ay tila hindi na mararanasan ng ibang mga imperyo at mga sekta. At sa lugar ng nasasakupan ng assassin sect, si Queen Zilong ay biglang tumawa nang marinig niya ang sigaw ni General Kingster. At ito ay nakakaramdam ng sobrang galit. At si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi, "Haha, iilang na lang kayong natitira na buhay sa inyong mga kasundaluhan. Ngunit ang iba pa sa inyo ay iniwan pa kayo para mailigtas ang kanilang sariling buhay. Nakakaawa ang inyong sekta talaga. Ngayon ay magdasal na kayo." Umangat sa hangin si Queen Zilong. Hinimok ulit ni Queen Zilong ang kanyang spiritual na lakas, at naramdaman nito ang sobrang sakit. Na halos mahimatay na ito sa sakit. Ngunit pinipigilan ito ni Queen Zilong. At siya ay nagsalita sa kanyang isip. "Kailangan matapos ko na ang labanan na ito. Sa gagawin ko pag-atake ngayon. Kung hindi, katapusan ko na. Hindi ko na magagawa pang lumaban pagkatapos nitong pag-atake ko. Kailangan unahin ko ang general nila, sa oras na ito." Patuloy na nasasaktan si Queen Zilong. At nagpas siya umatake na. Kumilos ng mabilis si Queen Zilong at lumipad sa kalangitan. At ito ay naglabas ng isang malaking sinag sa kanyang espada. Ito ay kulay asol na liwanag, na nagtataglay ng spiritual na lakas. Nang nakikita ito ni General Kingster, sila ay labis na takot, at nais nilang tumakbo sa takot upang sila ay makaligtas. At dahil sa takot ang mga tuhod ng mga ito ay sobrang nanginginig at hindi makakilos. Maya-maya, si Queen Zilong ay mabilis na pinakawalan ang liwanag sa kanyang espada. Na kulay asol, at mabilis itong tumungo kila General Kingster at sa mga kasundaluhan ng assassin sect na naiwan. At hindi tumakbo, sa bilis ng pagbulusok ng lakas ng liwanag na nagmula sa espada ni Queen Zilong. Wala nang oras para magtalaga pa ng proteksyon sila General Kingster. At ang mga ito ay tinamaan ng sinag. At sa pagtama nito ang buong katawan nila ay tila unti-unti nasusunog at nawawala. Ang sigawan ay umalangaw sa lugar ng assassin sect. At ang liwanag ay nilamon ang mga kasundaluhan at si General Kingster. At ang ibang mga kabahayan ay nilamon din ng sinag na ito. Ang ibang mga matatanda at mga kabataan na nagmula sa assassin sect ay nadamay sa pag-atake na ginawa ni Queen Zilong. Sa ginawa ni Queen Zilong na pag-atake na ito, siya ay mabilis na lumipad papalayo sa lugar ng assassin sect at sa paglayo nito, siya ay mabilis na bumagsak sa damuhan at nawalan ng malay. Oo, alam ni Queen Zilong na siya ay mawawalan na ng malay dahil sa paggamit niya pa ng malakas na spiritual. Dahil ang primordial spirit nito ay lubusan ng nadamage. Kaya buti na lang nakalayo ito ng medyo malayo sa lugar ng assassin sect at doon siya nawalan ng malay. At si Queen Zilong sa oras na ito ay bumagsak sa masukal na damuhan. Nang walang malay, samantala sa lugar ng assassin sect, ang mga kasundaluhan at si General Kingster ay naglaho na parang bula ang mga katawan ng mga ito ay naging abo. At ilang mga kabataan at mga matatanda at ang mga ina ay nagsimatay din. Ang mga katawan nito ay naging abo. At ang mga tahanan nila ay mabilis din naging abo. May iilang mga nakaligtas at hindi tinamaan ang kanilang mga kabahayan sa pag-atake na ginawa ni Queen Zilong. Ngunit ang laki ng pagkatakot ng mga ito. Ang iba matatanda ay inatake sa puso ay nagsimatay. At ang iba naman ay labis ang pag-iyak. At sa isang iglap ang buong lugar na sakop ng assassin sect ay nawasak. Makikita mo sa paligid ang mga sunog na tahanan. Ang mga katawan na napaslang ni Queen Zilong gamit ang kanyang espada ay nakakalat sa lapag. At ang mga dugo na sobrang nakakalat sa lugar. Kung normal na tao ang makakita ng sitwasyon ngayon sa lugar ng assassin sect, ito ay lubos na matatakot. Sa pagtapos ng labanan ng nangyari sa daan kasundaluhan ng assassin sect laban kay Queen Zilong, si Queen Zilong ay nawalan ng malay matapos niyang ipilit ang kanyang sarili, para labanan ang mga kasundaluhan ng assassin sect. Dahil ang kanyang primordial ay napinsala ni Lin. Nang siya ay awatin nito dahil sa ginawa niyang pagsalakay kanina kay Sect Master Marvin ng assassin sect sa lugar ng hapagkainan sa kaharian ni Daryl.
Ngunit bago pa mawalan ng malay si Queen Zilong, ang mga kasundaluhan na natitira sa lugar ng assassin sect ay kanyang natalo. At ang kalahati ng nasasakupan ng assassin sect ay tuluyan na wasak ni Queen Zilong. Sa mga oras na ito, walang kaalam-alam sila Sect Master Marvin at Lily sa nangyari sa kanilang lugar. Samantala sa loob ng kaharian ni Daryl, sila Daryl at General John ay nagtungo na kung saan nagsasaya ang lahat ng panauhin pangdangal ni Daryl. Nang makarating na sila sa Hardin, ang lahat ay nagsasaya, at naghiwalay na ang dalawa na si Daryl at General John. At si Daryl ay malayo pa lang ay nakangiti na ito sa kanyang mga asawa. Agad pinuntahan ni Daryl ang grupo ng mga fairy. Sila Irene at ang 4 na prinsesa ng mga fairy. At nang makarating si Daryl sa tapat nila Irene, agad itong nagsalita, "Mahal na reyna ng mga fairy. Ang aking asawa, paumanhin kung hindi kita nabigyan ng gaanong oras kanina sa taas ng stage. Hindi pero nagbabago ang iyong kagandahan. Kamusta naman ang aking reyna sa mga nagdaan na taon na nawala ako sa ating mundo?" Sabi ni Daryl nang nakangiti. Nang marinig ito ni Irene, siya ay ngumiti at sinabi, "Mahal ko, hindi mo dapat alalahanin ang bagay na iyon kanina. Alam ko masyado ka din abala sa ginanap na seremonya para sa bago mong imperyo. Lubos ako natutuwa na nakabalik ka na sa ating mundo. At ngayon na nakikita kita nasa mabuting kalagayan. Masayang-masaya na ako para doon. Okay naman ang lahat sa aming kaharian. Medyo tago at malayo kung nasaan ang mga tao. Kaya nung naghasik ng kasamaan si General Dwayne, at ang kanyang mga kasundaluhan, sa pananakop ng iba't ibang lugar na nasasakupan ng iba't ibang mga sekta, ay hindi naman kami naapektuhan." At si Irene ay humawak sa braso ni Daryl. "May nais lang ako malaman tungkol sa pagbabalik mo sa ating lugar. Mananatili ka na ba dito?" Sabi ni Irene. Nang marinig ito ni Daryl siya ay napakamot ng ulo at sinabi, "Mahal ko na reyna. Sa ngayon ay mananatili na muna ako ng ilang mga araw sa ating mundo. Madami pa akong naiwan na dapat gawin sa mundo ng iba't ibang nilalang. May mga bagay pa ako na gustong matutunan at makuha sa mundo ng mga elf. At sila Brother Dax at Brother Chester lalo na si Debra, ay kailangan ko balikan sa lugar ng mga demonyo. At sa ating mundo, kailangan may gawin din ako para makatiyak ako na wala nang mangyari na kasamaan tulad ng ginawa ni Emperor Dwayne." Sabi ni Daryl nang nakangiti. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!